Hello guys, ayan, magandang gabi sa inyong lahat and welcome back dito sa panibago nating video dito sa ating channel. Kumusta po kayo? At maraming salamat sa patuloy na sumusuporta. Kahit po tayo ay ilang araw na wala, ay patuloy pa rin po kayong sumusuporta, nanonood at nagko-comment, nagtatanong sa ating mga videos. Ayan, so ngayong gabi pong ito ay pag-uusapan natin yung mga bago nating dumating na mga manok. So meron po tayong mga manok na dumating, 576 po yung additional natin na inilagay sa atin pong poultry, no? Yung ating mga RTL po dinagdagan natin. Ngayon po ay meron na tayong total of 1,676 in total yung nandun po sa ating poultry. Pero syempre meron na po tayong mortality diyan. Kukwentahin po natin magkano yung nagastos natin sa additional at magkano na po yung posibleng kitain dito po sa ating farm, no? So yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabing ito. So guys, para sa ating expenses, syempre itong mga cages na pinagawa natin na ito, nagkakahalaga ito ng 90,000 pesos, no? Plus yung kanilang installation na 200 pesos per cage, pumapatak na 92,400 po lahat, no? So bali 7,500 po ang bawat isang cages, 12 pieces po yung cages na yon, at na-install po sila na 200 ang isa, so bali 92,400 po yung ating binayaran. Tapos syempre ito pong mga manok na ibinababa ngayon, 410 po ang kuha natin dito sa mga manok natin na to. So yan po ay 576, kasya po yan sa 12 cages. At yan po ay nagkakahalaga ng 236,160 pesos. So yan po yung ating binayaran. Siyempre yan po ay hindi na tayo nagpagawa ng building, kasi dun sa ating ibang mga videos sinasama natin sa expenses natin yung building. Kasi dito po sa atin hindi na natin sinama dahil yun pong ating building ay dati na po yan. Existing na yung building. Pinatanggal ko na lang yung mga division at saka yung mga nakalagay diyan na mga paipitan po ng baboy, dahil dati po yan ay breeding pen natin sa ating mga baboy, no? Yan po yung ating mga paipitan na ng mga baboy natin. Kaso wala na tayong baboy, hindi muna tayo nagbababoy, kaya po tayo ay pinatanggal lang muna natin at pinagiba. Kaya hindi po tayo gumastos sa building. Minaximize na lang po natin kung anong meron tayo. So total expenses po natin para po sa manok at saka sa cages ay 560. So 328,560. Yan po ang ating total na expenses dito po sa ating bagong additional na mga manok, no? So yan po yung ating ginastos. So kung kayo po ay nagpaplano na maglagay ng mga RTL chicken at meron po kayong mga building na hindi ginagamit at pwedeng i-maximize, yan po yung ating magagastos. So syempre ang atin pong mga manok na yan ay papakainin po natin ng 4 weeks initially, kasi yan po ay hindi pa mangingitlog for 4 weeks. So kailangan may budget po tayo nakalaan para po dun sa kanilang mga pakain. So at saka mga vitamins and minerals, no? So kwentahin po natin kung magkano yung pakain na magagastos natin sa 576 sa loob ng isang buwan. So ito pong ating mga manok na ito ay kakain po ito, estimated natin mga nasa around 100 to 110 grams, no, sa isang araw. So bawat isa po ay kakain yan. So itatimes natin yung 110 grams sa 576. Papatak po yan ng 1,900 kilo sa loob po ng isang buwan. So yan po yung kanilang kakainin. So itatimes po natin, i-divide natin yan sa 50. Yan po ay nasa around 38 sacks ang kakainin nila sa loob po ng isang
buwan. No? So, kung yan po ay 38 sacks, itatimes po ninyo sa presyo ng current prices ng inyong mga feed sa inyong mga lugar. Sa amin po ay 1,470 ang kuha namin. Delivered na po yan sa farm. So, nagkakahalaga po yan ng 55,883 pesos. Yan po yung iyong idadagdag na pampakain na budget para po sa ating mga manok, no, na 576. So, kaya po dapat meron kayong initial capital na binanggit natin kanina, tapos ngayon ay dadagdagan nyo ng 55,883 pesos. No? So, yun po yung inyong kailangan na kapital. Siyempre, magdadagdag po kayo ng konting budget para sa inyong antibiotics, sa inyong mga vitamins, no? Yun naman pong vitamins ay mura lang, nasa 550 lang po isang kilo ng Vitamin Pro. Vitamin Pro po kasi yung ginagamit namin. Tapos yung mga antibiotics, Sulfar QR, Premoxil at saka Doximol. Yan po yung mga brand na ginagamit namin ng Battlecat. Yan po ay produkto ng Battlecat, no? So, yan po yung pinapakain natin sa ating mga pinapainom natin sa ating mga manok. So, idadagdag nyo po yon at yun po yung magiging total na expenses, no, ng ating pagmamanukan ng 576. No? So, ang tanong diyan ng iba, magkano naman yung posible nating kitain? Siyempre, itatimes nyo po yan sa 85% kasi maximum na kikitain natin diyan is mga nasa around 95%. Kaya lamang ay siyempre maging realistic tayo na may mga manok na hindi mangingitlog sa isang araw, no? So yan po ay mga nasa around 85 to 95% lang po mangingitlog. At minsan po ay bababa pa yan, magiging 75, 85 ganun. So ilagay na lang po natin sa 85% yung 576 nyo. So 85% po yan ay so 576 times 0.85, meron po kayong itlog na 489 pieces, no? So 489 pieces kada araw, i-times nyo po yan sa 30 days, magkakaroon po kayo ng 14,688 eggs, no? Yan po yung inyong makukolekta sa isang buwan. Ita-times nyo po yan sa 7 pesos na prevailing prices sa current market, meron po kayong kikitain na 102,816 pesos sa loob ng isang buwan. So itatimes nyo po yan sa isang cycle, which is 20 months. Meron po kayong 2,056,320 na pwedeng kitain, no? So syempre yan po ay gross income. Ima-minus natin yung total expenses natin, tapos yun po ang magiging profit natin. So, yun pong ating profit ay so 55,883 times plus yung ating Vitamin Pro at saka yung ating mga antibiotics. Sabihin na natin lahat-lahat sa isang buwan gagastos kayo ng mga nasa 3,000. So, nasa 58,883 yung gastos, times natin sa 20 months sa isang cycle, may 1,177,660 ang inyong total expenses. So, ima-minus natin yan dun sa ating 2,056,160. Mayroon kang posibleng kitain na 878,500. Ma-minus natin yung ating gastos sa ating manok at saka sa cages. So 878,500 minus 92,400 sa cages. Ang ating matitira ay 786,100. Tapos ma-minus natin yung ating binili ng manok, which is 236,160.
meron kang matitira na 549,940. Yan yung iyong posibleng net profit. So ito ay pwedeng tumaas pa, pwedeng bumaba pa, depende sa production ng inyong mga manok. At pwede din na tumaas pa ang inyong kita pagka yung inyong mga manok ay magaganda ang itlog at pagka mataas ang presyo ng itlog. So nilagay lang natin yung presyo na yan dun sa pinakamababang presyo na posible nating kitain. No? 7 pesos lang ang isa. At alam naman natin na ang presyo ng itlog sa market is masyadong mahal. No? So yun lang, kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang video na to, ay i-click nyo lang yung notification button at saka yung subscribe button. Maraming salamat. God bless. See you all sa susunod na video.